Bansa na mas maliit pa kaysa mall? Totoo ba ito? Maniniwala ka ba na mayroon palang mga bansang sa sobrang liliit ay parang tuldok na lang sila sa mapa? Marahil ilan sa mga ito ay bihira mo lang din marinig o ngayon mo palang malalaman. Hindi nasusukat sa lawak o liit ng lupa ang pagiging bansa. Kaya naman sa video natin ngayon ay ating sisilipin ang 5 pinakamaliliit na bansa sa buong mundo. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 5. San Marino. Ang bansang San Marino ay makikita sa tuktok ng isang mabatong bundok na tinatawag na Mount Titano. Ang San Marino ay siyang itinuturing na pinakamatandang republika sa buong mundo na matatanda ang unang itinatag noong 301 AD. Isang pambihirang katangian ng San Marino ay isa itong bansa sa loob ng isang bansa, sapagkat ito ay nasa Central Italy. Bagamat ganito, ito ay mayroong sariling gobyerno, nasasakupan at sariling mga mamamayan. Ang bansa ng San Marino ay mayroon lamang lawak na 61 kilometers. Kung ikukumpara, ay para itong isang maliit na barangay lamang sa atin sa Pilipinas. Ito ay mayroon lamang populasyon na humigit kumulang 30,000 katao. Ang gobyerno naman nito ay isang democratic republic at 2 ang taong naatasan para pamunuan ang bansa na tinatawag na Captain Regent. Isang head of the state at isang head of the government. At hindi gaya sa Pilipinas, 6 months lamang ang termino ng mga pangulo nila. Bagamat maliit lamang ang bansa, isa naman ito sa pinakamayaman kung GDP ang pag-uusapan. Ito ay nasa top 8 richest countries of 2024 at may GDP per capita na $85,370. Ilan sa mga popular na pasyalan sa bansa ay ang 3 ancient towers nito. Una dyan ay ang Guaita Tower o ang First Tower. Ito ang pinakapopular. Ito ay nagsilbing kuta o tanggulan laban sa mga mananakop noong digmaan. Sunod ay ang Sesta Tower o ang Second Tower. Matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng bundok Titano, ang Sesta Tower ay isa namang museo ng mga sinaunang armas at mula dito ay tanaw ang kabuuan ng Italy at ng Adriatic Sea. Panghuli ay ang Montel Tower o ang Third Tower, ang pinakamaliit at pinakanakahiwalay sa 3 tore. Ang Montel Tower ay dating ginamit naman bilang bilangguan. Number 4. Tuvalu. Ang Tuvalu ay isang uri ng archipelago country na binubuo ng 9 na maliliit na isla sa Pacific Ocean at bahagi ng rehiyong tinatawag na Polynesia. Ito ay mayroong lawak na 26 square kilometers lamang at kung ikukumpara ay halos singlaki lang ito ng munisipalidad ng Pagsanhan, Laguna na mayroong 26.5 square kilometers naman na sukat. Ang bansang ito ay binubuo lamang ng 12,000 katao na tinatawag na Tuvaluans. Ang malaking porsyento ng hanapbuhay ng mga tao rito ay nakadepende sa pangingisda at kakaunting porsyento lamang ang agriculture dahil sa limitadong land area ng bansa. Gayunpaman, bawing-bawi naman sa mga natural tourist attractions ang Tuvalu, kagaya ng nagagandahan nitong mga white sand beaches at islands na popular na pasyalan para sa mga nagbabakasyon. Ito ay mayroong parliament government na pinamumunuan ng isang prime minister. Samantalang ang currency naman nila ay Australian dollar. Kaya kung gusto mong kumita ng Australian dollar, ay maaaring pwede mong makonsider ang maging isang Tuvaluan citizen. Dahil sa pagiging maliit na bansa ng Tuvalu, ito ay at risk naman sa epekto ng climate change, kagaya ng rising sea level,
dahilan kung bakit unti-unting lumulubog sa dagat ang ibang isla ng bansa. Number 3. Nauru. Ang bansang Nauru ay kapitbahay lang din ng bansang Tuvalu. Isa rin itong maliit na island country sa Pacific Ocean at parte naman ng Micronesia. Ang bansang Nauru ay mayroon lamang lawak na 21 square kilometers at halos kasing laki lang ng munisipalidad ng San Fernando, La Union na mayroon namang lawak na 21.53 square kilometers. Kumpara sa Tuvalu, mas maliit ang populasyon ng Nauru na nasa humigit kumulang 10,000 katao lamang. Kilala ang bansang Nauru bilang isang dating mayaman na bansa noong taong 1970s at 1980s na umabot pa sa puntong mas mayaman ito sa bansang US at Canada. Ito ay dahil sa phosphate mining na dati ay sagana sa isla. Ngunit sa kalaunan dahil sa pagkaubos ng deposito ng phosphate resources ng bansa, unti-unti itong nalugmok at naghirap dahil sa hindi magandang investment at pagpaplano paano palaguin ang kanilang ekonomiya. Sa kasalukuyan, ang bansang Nauru ngayon ay isang salamin ng isang bansang dating mayaman, ngunit ngayon ay umaasa na lamang sa mga foreign aid o tulong mula sa ibang bansa. Ito rin ngayon ang bansang mayroong pinakamaraming obese o matatabang tao. Bakit kaya? Ito ay dahil ang karamihan sa kanilang mga pagkain ay puro imported at mga delata sapagkat ang kanilang lupa ay nasira na dahilan ng overmining at hindi na angkop itong tamnan para sa agrikultura. Ito na rin ang least visited country sapagkat nasira na rin ang mga natural resources nito dahilan ng pagmimina noong 70s at 80s. Number 2. Monaco. Pangalawa sa pinakamaliit na bansa sa ating listahan at sa buong mundo ay ang bansang Monaco. Ang Monaco ay makikita sa Western Europe at kapitbahay nito ang bansang France. Ang Monaco ay may lawak lamang na 2.2 square kilometers, kaya kung ikukumpara ay 5 beses na mas malaki ang Boracay Island sa bansang ito. Bagamat maliit ang bansa, ang populasyon dito ay umaabot ng 39,000 katao. Kilala ang Monaco bilang tahanan ng mga mayayaman dahil ayon sa fact file, 30% sa populasyon ng bansa ay binubuo ng milyonaryo at mga bilyonaryo. Hindi na iyan nakapagtataka sapagkat ang bansang Monaco ay walang income tax kaya't solong-solo mo ang perang pinagpaguran mo. Kaya ito ay tanyag na destinasyon para sa mga mayayaman at negosyante. Sikat din ang bansa sa mga mararangyang kasino. Dinaraos din dito ang Monaco Grand Prix, isa sa mga pinakasikat na karera ng kotse sa mundo, at ang Monaco Yacht Show na ipinagmamalaki ang mga pinakamalalaking exhibit ng mga yate sa Europa. Kung ikaw ang tatanungin, mag-aasawa ka ba ng taga Monaco? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Number 1. Vatican City. Ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo ay ang Vatican City, na matatagpuan sa gitna ng Rome, Italy. Ito ay nahiwalay sa Italy noong 1929 sa bisa ng Lateran Treaty na naglalayong ihiwalay ang jurisdiction ng Catholic Church sa Kingdom of Italy. Ito ang sentro ng simbahang Katoliko at tahanan ng Pope. May sukat itong 0.49 square kilometers lamang, kaya't halos kasinlaki lamang nito ang SM Mall of Asia ng Pilipinas na may lawak na 0.42 square kilometers naman. Bagamat napakaliit, tinatayang may 800 katao ang naninirahan dito at karamihan sa kanila ay mga kleriko, opisyal ng simbahan at Swiss guards na nagsisilbing mga tagapagtanggol ng Santo Papa. Kilala ang Vatican City hindi lang bilang tahanan ng St. Peter's Basilica at ang Sistine Chapel na dinisenyo ni Michelangelo, kundi bilang isa ring independent sovereign state na may sarili itong gobyerno at sistema ng seguridad. Dahil walang income tax sa Vatican, ang pondo ng estado ay nagmumula sa mga donasyon at sa mga turista.
Kung ang Vatican City ay halos singlaki ng SM Mall of Asia, narito naman ang bansang mas maliit pa sa Mall of Asia at singlaki lang ng isang basketball court. Ito ang Sealand. Ang Sealand ay isang micronation na itinatag noong 1967 at itinuturing na isa sa mga pinakakakaibang bansa sa mundo. Matatagpuan ito sa isang abandoned seafort na kilala bilang HM Fort Ruffs, na nakatayo sa labas ng baybayin ng Suffolk, England sa dagat Hilaga. May kabuuang sukat lamang ito na 0.004 square kilometers, kaya't halos kasing laki lang ito ng isang malaking basketball court at higit na mas maliit kaysa sa SM Mall of Asia. Pinamamahalaan ito ng isang monarch family at ang mga miyembro ng pamilya Bates ang mga prinsipe at prinsesa ng micronation na ito. Hindi kinikilala ng ibang mga bansa ang Sealand bilang isang opisyal na estado, ngunit nagawa nitong magkaroon ng sariling watawat, konstitusyon at pera na tinatawag na Sealand dollars. At huwag mong mamaliitin ang micronation na ito sapagkat mayroon itong sariling passport at maaari kang maging citizen dito sa pamamagitan ng pagbili ng tinatawag nilang Sealand Identity Card at maging isang opisyal na Sealand citizen. Bagamat maliliit man ang mga bansang ito, hindi maikakaila ang malaki nilang kwento na nakaukit na sa kasaysayan. Ikaw kaibigan, sa mga bansang nasa ating listahan, anong bansa ang nanaisin mong matirhan at maging isang citizen? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.